umaga sa bawat isa. Aligid po sa ating Diyos na buhay. Kumusta po ang lahat? Amen. Praise the Lord. Amen. Isang kagalakan sa Panginoon na tayo po ay muli dinala ng Diyos sa lugar na ito upang patuloy na mag-aral at matuto ng kanyang mga salita. Amen. Amen. Amen po. At sa umagang ito, sa kagalakan sa Panginoon, na ako po ay ginamit upang magbigay ng maiksing encouragement ng Panginoon. Amen. So, ang encouragement po ng Panginoon sa mga ito ay simulan ko po ng isang tanong. Amen. So, sino po ba dito ang mayroong kaaway? Amen. So, wala pong mayroong kaaway, mababait po. Sino po dito yung inaway? Away kay sarili ko. Amen. Sabihin ko, tag-away na nga ako. Amen. Amen po. Sabi ko. So sa umagang ito ay ang ating pong mga katanungan ay mamaya ko masasagot sa ating mga pagpatuloy. Amen po. At ang encouragement po ng Panginoon sa umagang ito ay pinamagatan ko po ang tunay na laban ng isang Kristiyano. Amen. Bilang isang Kristiyano po, sa palagay niyo po, ano po ang masabi natin na mahirap na kalaban? Sarili. Sarili. Ano pa? Sarili ko. Amen po. Ano pa po? Amen. So, marami po na maaari nating pwedeng kalabanin natin sa ating patuloy na pagsunod sa ating Panginoon. So, amen po. Ang scripture ko na aking ginamit ay ating pong matatagpuan sa Ephesians chapter 6, verse 12. Inulit ko po, Ephesians chapter 6, verse 12. Pwede po natin sabay na basahin. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers. Nawala na. Nawala na. But against the rulers, against the authorities, Against the powers of this dark world, world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. At sabi ng po sa Tagalog, Tagalog. Next. next slide please. Sapagkat ang ating pakikipaglaban Ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, mga may kapangyarihan, mga namamahala sa kadiliman ito, at sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan ng Amen. Amen po. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. At yun nga po, pinamagatan ko po ito ang tunay na laban ng isang Kristiyano. Amen. Amen. Next slide po. So ating pong makikita, ang team po nating nilalakaran sa buwan na ito ay lumalakad po tayo sa prayer or spiritual warfare. Amen? So in a biblical Christian context, spiritual na pakikipaglaban ay standard, the most recognizable term. It refers to the believer's spiritually struggle against sin, temptation, and evil forces through faith, prayer, and obedience to God. So ito nga po, yung ating pong pagkikipaglaban sa spiritual, sinasabi po, ito po ay masasabi natin dun po sa mga Christian believers. Amen po. Kasi pag hindi po tayo believers, hindi po natin kalaban yung kaaway kasi sadik-sadik po tayo doon. So, amen po ba? So, amen. So, sa pagpapatuloy po, next slide please. So, spiritual warfare, sa Greek word po. Next. Next po. So, spiritual, ang sinasabi po doon, pneumatikos, at sa warfare naman po, warfare means strategia. So, makikita po natin kung bakit po natin binalikan yung Greek word. Kasi po, kung atin pong titingnan, ang original na context po ng Biblia ay nagsisimula po sa Greek. So, kailangan po natin balikan doon para makita po natin kung ano po yung pinaka-context po ng Biblia. So, amen po. So, spiritual warfare, pakikigma, ay hindi nakikitang labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan kung saan ang isang manampalataya ay nanatiling tapat sa Diyos habang nilalabanan ng tukso, kasalanan, maling katuruan, at mga gawa ng kaaway. Yun nga po, katulad po ng nabanggit natin kanina,
na yung ating pong kaaway ay hindi po nakikita. Yung pong pinakamahirap na kalaban po ng isang Kristiyano. Amen po. Dahil po, sa atin pong maglaban ay hindi po natin kaya kung wala po ang Diyos. Kasi po yung Diyos po ang kumikilo sa ating buhay, kaya tinuturuan lang po tayo kung paano natin labanan ang gawa ng kaaway. Amen. Next slide please. Ayon sa Biblia, ang laban na ito ay hindi laban sa mga tao, kundi laban sa mga espiritual na kapangyarihan ng kasamaan. Amen po. Katulad po ng sa ating buhay, di ba, pag mayroon pong mga nangyayari na mayroong pagkataon na natutokso tayo. So, darating po yung panahon na yun na hindi natin nanasahan, pero yung ating pong espiritu ay naglalaban na sasabihin ng espiritu mo, gagawin ko ba to o hindi? Diba? Conviction na. May conviction ka na dahil meron ng Holy Spirit na binigay sa iyo ng Panginoon. Kaya po yung kailangan natin na manatili tayo sa salita ng Diyos na ito po ay ating panghahawakan. Next slide please. Paano lumaban ng isang Kristiyano sa spiritual na warfare? Amen. So, mayroon po akong ginawang 4 na paraan upang malabanan ng spiritual na kaaway. Next please. So, una, manalangin. Pangalawa, magbasa at sumunod sa salita ng Diyos. Magsuot ng buong kagayakan ng Diyos na ito po ay nag-refer sa Efeso chapter 6, verse 10 hanggang 18. Ito po ay pamatatandaan po natin, in-exhort po ito ni Brad Jiboy. At ang pang-apat po ay magtiwala kay Jesucristo, mamuhay na may pananampalataya at labanan ang tukso at umiwas sa kasalanan. Amen. So, next slide please. So una, manalangin palagi. So paano po ba tayo manalangin? Amen. So siguro naman lahat tayo, Kristiyano na, so alam natin yung manalangin. Sabi po ng 1 Thessalonians 5:17, manalangin kayong walang patid. So huwag po nating i-misinterpret po yung walang patid, kundi sa lahat ng pagkataon na mayroon po tayong time na manalangin. Amen. At sabi na po sa Ephesians chapter 6, verse 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkataon sa pamagitan ng Espiritu. Amen. Kahit hindi natin babanggitin yung ating panalangin, ngunit yung Spirit natin na nanalangin. Kumbaga, yun yung nakipag-connect po tayo sa Panginoon. So, simulan at tapusin sa panalangin bago po ang isang araw, di ba, pagising natin, ay nanalangin na tayo. At pagkatapos naman ng gabi, sa isang araw na yon, bago tayo matulog, ay nanalangin po tayo. Humingi ng gabay sa Diyos bago gumawa ng desisyon. So ano man yung mga desisyon na ating mga ginagawa, kailangan nating manalangin at humingi ng gabay sa Panginoon kung yung desisyon ba natin ay magiging tama o hindi. Amen? At magpasalamat sa biyayang dinanggap natin sa Diyos. So ano man yung ating mga tinatanggap sa Panginoon, wala pong ibang nagbigay nun, kundi sa Diyos lang lahat. Amen. So minsan nga, pag natanggap na natin yung ating hiningi, makalimutan na natin ipagpasalamat. So, ipanalangin ang iba at ang kanilang mga pangailangan. So, sa panalangin po ay hindi lamang nakasintro sa ating buhay, maging sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatid, mga kapag-anak. Ngunit maging sa ating po mga kapatid na alam natin na kailangan nila ng panalangin. Maging dito sa Saudi Arabia, kailangan din natin ipanalangin sa ating bansang Pilipinas. Kung ano man po yung binigay ng Holy Spirit sa atin, ay atin pong ipanalangin sa Diyos. Lumapit agad sa Diyos sa oras ng tukso, pagsubok o pangamba. So yun nga po yung sinabi ko kanina, na dumating man yung pagkataon na tayo po ay may dumating na pagsubok o mayroong pangamba na hindi mo kaagad madidesisyonan o may mga bagay na alam mo na parang mayroong kang kurot sa dibdib na mayroong kang bagay na hindi nagagawa. At manalangin din po tayo at ihingin natin tawad sa Panginoon. Amen. Ang panalangin ay isa sa pinakamalagang sandata sa spiritual na pakikidigma dahil sa magitan nito ay humingi tayo ng lakas, karunungan at proteksyon mula sa Diyos. Amen po. Katulad po na lang sabi natin na ang lahat po ng ating gagawin ay dapat nating idulog sa Panginoon at ipanalangin, humingi ng gabay at humingi ng kalakasan mula sa Diyos. Pangalawa po, magbasa at sumunod sa salita ng Diyos. Amen? Ang pagbasa ng salita ng Diyos ay hindi lamang para magkaroon ng kaalaman, kundi upang mabago ang ating isip,
puso at pamumuhay, ang ating tunay na pagpapala ay dumarating kapag inasabuhay natin ang ating natutunan. So kung ating pong mapapansin, kung meron pong mga salita ng Panginoon natin pong ipinahawakan, at ating pong nilalakaran, ay magkaroon po tayo ng pagpapala, di po ba? Amen. May mga pagpapala tayong tinanggap pag sinunod natin yung salita ng Panginoon. Sabi nga po ng Santiago 1:22, ngunit maging tagatupad kayo sa salita at huwag tagapagkinig lamang na dinadaya ang inyong sarili. Sabi nga po ng salita ng Panginoon, na ano man yung narinig natin, ano man yung nabasa natin ay kailangan ito pa rin, sapagkat dinadaya natin ang sarili natin pag hindi natin ito ginawa. Isagawa ang utos at aral ng Diyos sa iyong pang-araw-araw na buhay. At ito po mga salita na ito ay apply po natin sa ating araw-araw na pamumuhay kung ano po yung ating natutunan. Amen. Pangatlo, pagsuot ng buong kagayakan. Yun po yung sinabi ko kanina na sabi sa Epistle 6:11, isuotin niyo ang buong kagayakan ng Diyos upang mapaglabanin niyo ang mga lalang ng Diablo. Yun po yung, kung pinaka-context po nito ay ito po yung armor of God na na-exhort po ni Kuya G-Boy. So next please. So yun po yung kalasag ng pananampalataya at baluti ng katwiran, helmet ng kaligtasan, at higit sa lahat, tabak ang Espiritu na siyang salita ng Diyos. So, huwag na po nating laliman dahil natalakay na po natin ito. At ang sunod po, ay yung pang-apat ay magtiwala kay Hesus Kristo. So, ito po yung pinaka-importante sa ating buhay, na kung nagtitiwala man tayo sa tao, mas paniwalaan natin ang Panginoon na siyang lumalang sa atin. Ang pagtitiwala kay Hesus Kristo ay nangungahulugang lubos na pag-asa sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi lamang ito paniniwala sa isip, kundi pagsunod sa Kanyang kalooban at pagtitiwala sa Kanyang mga pangako sa lahat ng sitwasyon. Amen. Sabi nga po sa salita ng Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Ilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at ituwid niya ang iyong landas. Amen. So, ano man po yung ating mga ginagawa, let us acknowledge God. Ang mga bagay na ito ay hindi natin magagawa kung wala yung Panginoon sa ating buhay. Amen po. So, ang tunay na pagtiwala kay Hesus Kristo ay makikita sa ating pagsunod sa Kanyang salita, manatili sa panalangin at pagtitiwalang siya ang gumagabay sa ating buhay kahit sa gitna ng mga pagsubok. Amen. Yun na nga po, dumating man yung pagsubok natin, patuloy natin panghawakan ang mga salita ng Diyos na ito po ay nagpapalakas sa ating buhay pananampalataya. Amen. Kapag si Kristo ang ating pinagtitiwalaan, nakatanggap tayo ng kapayapaan, pag-asa at lakas na magpatuloy sa pananampalataya. Amen. Kaya kung makita po natin may mga Kristiyano na bigla na lang nangihina dahil nakalimutan po nila yung salita ng Panginoon. Pero ang sabi ng Diyos, pag nagtiwala tayo sa Kanya, ang kapayapaan at ang pag-asa na lakas magpatuloy sa ating pananampalataya at tagagan ng Diyos ang ating pananampalataya spiritual. Amen. Amen. Sa pagkatapos po, itinuturo sa atin ng Panginoon ang tunay laban ng Kristiyano na hindi laban ng tao, kundi laban sa mga spiritual na puwersa ng kasamaan, kaya hindi sapat ang sariling lakas, karunungan, kakayahan upang mapagtagumpay. Ang ating tagumpay ay nagmula lamang sa Panginoong Jesucristo. Amen po. Katulad po ng nasabi ko rin na mga bagay na ating pinaglalaban, ng pinakamahirap na laban ng buhay Kristiyano ay yung po yung katulad ng yung nabanggit kanina. Amen. Yung tukso, yung kasamaan, yung ating mga nagagawa na inuutos ng kaaway. So bilang mga mananampalataya, kailangan nating isuot ang buong kagayakan ng Diyos, manatiling matatag sa pananampalataya, patuloy na manalangin at mabuhay ayon sa Kanyang salita. Sa kapangyarihan ng Diyos, kaya natin mapaglabanan ang anumang spiritual na pagtaki at manatiling tapat hanggang wakas. Amen. Yun lamang po mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Dakila at makapangyarihang Diyos, maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat po Diyos sa panahon at oras na inyong pong pinagkaloob sa amin na kung saan Panginoon. Patuloy niyo po kayo binigyan ng panahon
oras, O God, upang matutunan yung mga salita. Panginoon namin dalangin, O God, na anuman, Diyos, sa mga salita na inyo pong tinuturo nyo sa amin sa araw nito. Panginoon, dalangin namin na ito, Diyos, ay aming malakaran, O God, at tulungan nyo kami, O God, na ang mga salita nga ito. Aming mapanghawakan, Panginoon, anuman, O Diyos, ang sitwasyon, anuman, Panginoon, O God, ang dumating sa aming buhay. Kaya, O Diyos, maraming salamat sa kapakasan, physical, spiritual, Panginoon, na patuloy niyo pong tinuturo sa amin. Panginoon, muli, ang papuri at parangal ay tanging sa lamang. Ito po yung aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoon Hesus, ang tagapagligtas. Amen and amen. Amen.